Good day mga tirador! Welcome back to our YouTube channel. Ngayon po, panibagong tournament na naman kung saan kasali si Super GM Wesley So. Ito po yung FIDE World Team Rapid and Blitz Chess Championship. So isa itong team tournament and swerte po si Wesley, ang kakampi niya dito si World Champion Magnus Carlsen. Excuse me, former World Champion pala Magnus Carlsen. Ayan, so nakakampi siya ng talaga matibay, no? Si Carlsen, si Caruana, talagang superstar ang mga teammates ni Wesley dito. So ito po yung parang elimination stage pa lang. So ang magta-top 8 dito, papasok po sa playoffs. So ito ang round number 4, game ni Wesley versus Grandmaster Dai Changren. Tingnan po natin anong nangyari sa laban nila. Ito po nag-start with E4, E5, Knight C3, Knight C6, and then nag-G3 lang dito si Wesley. Fianchetto variation lang ito. Ayan. So usually ang mainline po dito, ang pangontra dyan talaga is Knight F6. Pagka Bishop G2, may D5 na kagad. Ay, hindi pala ganito. Mali. Kasi inuna ni Dai Changren ang Knight sa C6, no? Dapat ganito ang pang-counters dyan. Ayan. Although, of course, meron din preparation si Wesley dyan, pero yan po ang parang pinaka-aggressive na pangontra dito sa line na ito. Ayan. So, kung ibabalik po natin, pagka G3, wala na po yung D5 idea, kaya nag-G6 na lang. So, parang symmetrical ang opening na mangyayari. So, Bishop G2, Bishop G7, and then pagka Knight GE2, D6, D3, Knight GE7, Bishop D2. So, itong move na ito kakaiba, pero ang simple lang po ang idea niyan, iniiwasan po ni Wesley yung mga Knight D4 ideas ng black. So, pagka ng Knight D4 dyan, kakainin mo kagad, no? Mado-double pawn. Papakita lang natin, pagka double pawn yan, and then makaka-atras po si Wesley. Hindi siya mafo-fork nung pawn. Ayan. Dito, pagka Bishop E6 nung kalaban niya, siya naman ngayon ang may Knight D5. And yung Knight po dyan, nakakaipit ng portion. Kaya yan, parang inabangan na kagad ni Wesley. So dito nag-castling and nag-H4. So atake dito, H5, C4, and then pagka Bishop G4, Bishop G5. Ayan, so dito na po makikita natin yung parang kakaibang class ni Wesley kung saan napersa niya yung kalaban with F6. Ayan, kasi meron ng mga idea with Knight F6, so pagka nakapasok dyan yung Knight, may ipit na po yung black. So napersa mag F6, parang naging weak yung king side, tapos nabarahan pa yung bishop. Unlike yung position ni Wesley, hindi siya persadong mag F3, kaya open ito palagi, and of course, very solid pa yung king side pawn structure. So dito nag Bishop E3, and then kinain na po ito. So pagka Knight E7, medyo napaatras yung pyesa ng black, and then pagka castling C5, ito na po ang unang weakness na lumabas sa posisyon ng itim. So, ito po, bibigyan ko po kayo ng high level chess, talaga medyo advanced class na po ito. Ang weakness kasi, makikita nyo po yan kapag hindi na ito pwedeng depensahan ng pawn. So, nagsisimula na yung mga weaknesses sa kampo po ng black, no? Ito, kagaya itong C6 pawn, hindi na yan pwedeng depensahan ng pawn. Weakness na po yan kung maituturing. Ito, F6, hindi na pwedeng depensahan ng pawn. Weakness na rin po yan. Itong G6 and itong D6. So talagang nagkakaroon na ng maraming weaknesses itong black camp dito. So pagka D4, D5, kumain, F takes E5, Queen D2, Queen D7, Bishop G5, and ito na po yung masasabi nating critical mistake dito sa posisyon na to with D4. Ayan, sa tingin ko dito, ang dapat gagawin ng black, maintain lang po itong tension sa gitna para hindi mapila-pilahan yung mga weaknesses niya, kasi marami po siyang weakness. Kailangan niya medyo magulo ang laban, medyo maraming possible counterplay. So ang possible po dito, baka mag Bishop F3 na lang para mapatay itong
bishop sa G2. Ang kaso nag-D4. So ayan, ang ginawa ni Wesley, knight C1. Ayan. Mapapansin nyo po, dito sa D4, na dumarami na po ang weakness ng black. Itong weakness, ayan, hindi na madepensa ng pawn yan. Ito rin po, weakness yan. Ibig sabihin, possible outpost na mga pyesa, hindi na makontrol ng pawn. Ito po, weakness rin, hindi na makontrol ng pawn. So marami ng weakness dito. And of course, itong nasa A file, wala na pong pawn na kokontrol dyan. So weakness na po yan kung maituturing. Unlike yung posisyon ni Wesley, talagang almost lahat po ng square, pwede pa pong kontrolin ng pawn. So pagka ganun po, marami ng weaknesses dito. Ang itim, makikita natin paano iti-take advantage ni Wesley. So nag-knight C8, ito nag-F3 muna, bishop H3, and then knight D3. So na-blockade itong pawn dito sa D4, and then pagka-capture, capture. Ayan. Papansinin po natin ano ba ang tatargetin ni Wesley, itong weakness sa queen side. Itong dalawang pawn. Unlike yung position po ni Wesley kung saan ang weakness niya ay itong dalawang pawn dito, yan ang hindi na pwedeng kontrolin ng pawn, no? Pero yan po ay depensado ng king. So mahirap pong abutin yung weakness ni Wesley. So nag-knight D6, rook AC1, pipilahan itong target dito sa C6 pawn, rook AC8, bishop H6, B3 lang muna, solidify, capture, rook F6, and then rook C5. Ayan na, tina-target na po ang mga weakness. Ayan, may tatlong pawn weaknesses ang itim. So nag-knight F7, queen C1, pila muna dito, king G7, queen C4, queen E7. So iniikot-ikutan na ni Wesley. Lahat po yan patama sa mga weaknesses ng itim. So queen A6, target, dalawang weakness. Rook C7, queen A5, weakness ito. Ang dami na pong tina-target ni Wesley. Rook E6 and then rook FC1. Ayan. So ang nangyayari po dito, parang kumbaga sa boxing, nagiging punching bag na po yung posisyon ni Dai Changren kasi ang dami na pong weakness. Take note, ang weakness, mga square na hindi po madidepensan ng pawn. Ayan, so queen D6. Ayan, so B4 naman si Wesley. Rook CE7. Queen A6, talagang ito may pressure dito sa dalawang pawn, no? Knight D8 and then ngayon A4. Queen D7, Queen C4. So medyo paikot-ikot lang ng konti dito si Wesley, King H7. And then Rook A5. Ito naman ang tinarget. So Queen E8, Queen C2, Rook F6, Queen D2. Ang gagawin ni Wesley, iuuna naman yung kabilang rook. Ayan, so pagka Knight F7, Rook A6, Rook E6 para depensa. Kaso ito naman po yung bumaksak. So naiwanan na po yung A7 weakness. So kung ibabalik po natin, bakit dumipensa ng ganon si Dai Changren? No? Kasi meron po yung pin. So pagka hindi ka maingat, halimbawa king move ka lang, may B5. Ito naman din po ang babaksak. No? Kasi nakapin yung rook sa F6. Ngayon, ang ginawa, Rook E6. Ayan, big blunder na po. Bumaksak yung A7 pawn. Kapag ng King G7, para walang pin, no, depensado ang rook, pwede kasing gawin dito is Rook C5 lang. Tapos ang gagawin, Queen C2, talagang pipilahan na po ng pipilahan. Pagka dumipensa kang ganyan, nakapila na naman. Tapos pagka Rook E6, pwede na mag B5. Talagang tatagos na po yung mga pyesa ni Wesley. Kasi masyado nang maraming weakness na dinidepensahan. Take note itong tatlong pawn. So pagka Rook E6, ito po bumigay na. King G8, Rook C5, G5, sumusubok ng counterplay sa king side, pero wala po. So kinain lang yan, Rook G6, and then pagka Rook C A5, dito po resign na
si GM Dai Changren. And yan po ang grabe positional play ni Wesley. Talagang inipit lang ng inipit hanggang bumigay na po yung mga pawn, and ngayon papasok na yung rook. So resign na po dito yung kalaban niya. So ayan po ang ating game of the day. And hopefully meron po kayo natutunan dyan sa positional chess, sa middle game po yan. Talagang palalim ng palalim pagka laro po ng Super GM, marami po tayong matututunan. And kung na-enjoy nyo po yan or kung meron po kayo natutunan, please like this video and subscribe to my YouTube channel. See you again next video.